Sa kwentong ito, isang binata ang umuwi sa probinsya para sa libing ng kamag-anak, ngunit ang katahimikan ng lugar ay may kasamang mga misteryo. Sa gitna ng mga bundok at kagubatan, mga anito raw ang nagbabantay sa kalikasan, ngunit tila may nais silang iparating sa ating bida. Habang tumatagal, mas lumalalim ang koneksyon niya sa mga espiritu at isang ritual ang nagbukas ng pinto sa mga kababalaghan. Ano ang kapalit ng kanyang paglusob sa kagubatan at paano ito magbabago sa kanyang buhay? Alamin natin sa kwento ng mga anito at ang kanilang hindi nakikitang mundo. Noong 2019, umuwi ako sa probinsya namin sa Isabela para sa libing ng isang kamag-anak. Isa sa mga bagay na gusto ko sa probinsya namin ay yung katahimikan. Yung tipong maririnig mo lang yung hangin na humahampas sa mga dahon. Napapalibutan kami ng mga bundok. Sa isang gilid ay may makapal na kagubatan. Sabi ng mga matatanda, may mga anito raw na nakatira sa mga bundok at kagubatan na yon. Mga espiritu ng kalikasan na nangangalaga sa mga puno at halaman. Sa unang gabi ko roon, nagising ako sa mga bulong na nagmumula sa mga pader. Hindi ko na lang pinansin dahil baka parte lang yon ng mga alamat tungkol sa anito. Nang sumunod na gabi, hindi na bulong ang narinig ko, kundi tawag. May tumatawag sa pangalan ko mula sa atik. Nung puntahan ko yung atik, wala akong nakita. Maliban sa isang lumang rebulto na nakatayo sa gitna ng sahig. Hindi ko alam kung bakit, pero parang bigla akong nalungkot nung makita ko yung rebulto. Parang may nagbago sa pakiramdam ko. Habang tumatagal ako sa probinsya, mas lalo pang dumalas yung mga kababalaghan. May mga bagay na gumagalaw ng kusa. May mga anino na sumusunod sa akin. May mga boses na tumatawag sa pangalan ko. Sa paghalungkat ko sa mga gamit ng lolo ko, may nakita akong diary. May isang entry doon na nakatawag ng pansin ko. Kwento ng lolo ko, nung kabataan daw niya, may isang mabait na espiritu na tumulong sa kanya. May altar daw yung espiritu sa kagubatan at doon siya nag-aalay ng mga pagkain. Nainggit ako sa lolo ko. Gusto ko ring maramdaman yung koneksyon na yon sa mga espiritu. Sabi ko sa sarili ko, hahanapin ko rin yung altar na yon at mag-aalay ako ng pagkain para sa anito. Pinalaan ako ng lolo ko sa panaginip na huwag kong gagawin yon. Pero matigas yung ulo ko, kaya nung hapon na yon, pumasok ako sa kagubatan. Habang naglalakad ako, pakiramdam ko may nagmamasid sa akin. Hindi ko lang pinansin, pero alam ko na may nilalang na sumusunod sa bawat galaw ko. Doon ko napatunayan na hindi lang kwento ang anito. Pag-uwi ko, pinuntahan ko yung isang matandang babae na kilala sa lugar namin bilang manggagamot at albularyo. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Sabi niya, may gustong sabihin sa akin ang mga anito. Kaya kailangan daw namin gumawa ng ritual para makausap ang mga ito. Nung gabing yon, naglagay kami ng altar sa gitna ng sala. Yung ilaw ng kandila lang ang nagbibigay liwanag sa paligid. Nag-aalay kami ng pagkain at mga bulaklak. Nagdasal yung matanda. Nagbasa ng mga orasyon. Nagdasal ako sa tabi niya. Nung magbukas ako ng mata, nagulat ako dahil nagliliparan yung mga gamit sa bahay. May mga boses na nagsisigawan. May mga anino na naglalakad sa paligid. Tumayo ako at sumigaw. Nung gabing yon, napanaginipan ko yung lolo ko. Sabi niya may kasunduan daw siya sa isang anito. Nakalimutan daw niyang sabihin sa akin na kailangan kong magpasintabi kapag pumasok ako sa kagubatan. May bagyo nung gabing yon. Nasa sala ako at nakikinig sa mga bulong na nagmumula sa mga pader. Bigla kong narinig yung boses ng matanda na tumatawag sa pangalan ko. Nung lumabas ako, nakita ko siya sa gitna ng bakuran. May tinuturo siya sa direksyon ng kagubatan. Nakita ko yung nilalang na may mahabang mga braso. Nakatingin ito sa akin at nagsalita. Hindi ko naintindihan yung sinabi niya, pero alam kong galit siya.
Sabi ng matanda may altar daw ito sa kagubatan at naabala ko yon. Kaya kailangan kong magbayad. Parang may utang na loob akong kailangang tuparin. Nung sumunod na araw, hindi na nakita yung matanda. Hinanap namin siya pero hindi na namin siya nakita. Hanggang sa ngayon, nawawala pa rin siya. Naalala ko lang yung sinabi ng nilalang na kailangan kong magbayad. Siguro kinuha niya yung matanda bilang kabayaran sa naabala kong altar. Nagdesisyon ako na sa probinsya na lang tumira. Parang dito ko na rin nahanap yung sarili ko. Hindi na ako umalis. Hanggang ngayon, naririnig ko pa rin yung mga bulong na galing sa mga pader. Parang sinasabi nila na hindi sila mawawala. Pinapaalala sa akin na nagmamasid lang sila, na nasa paligid lang sila, na hindi sila alamat o kwento lang, totoo ang anito. Sa kwentong ito natutunan ng ating bida na hindi dapat basta-basta pumapasok sa mundo ng mga espiritu. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, manatiling ligtas at huwag kalimutan, sa dilim may nagmamasid.